Ang topic natin ngayong araw na ito ay lung cancer. Ano ba ang gamutan sa lung cancer? Pag sinabing cancer sa baga, ito ay nagmula sa tissues o cellula mula doon sa lining ng daanan ng hangin o tubo ng inyong baga. Dalawang klase ang lung cancer. May tinatawag na non-small cell lung cancer at small cell lung cancer. So, ang pagkakaiba nung una, yung non-small cell lung cancer, 80% kadalasan ay ito yung klase. So, mas hindi ito matapang kapag nalaman ng mas maaga na bigyan kayo ng chemotherapy, na operahan kayo at na radiotherapy, mas gagaling kayo. So, mas maagang malaman, mas gumagaling ang mga pasyente. May mga subtypes kayong maririnig, yung mga adenocarcinoma, small cell, squamous cell carcinoma, at large cell carcinoma. Number 2, yung ikalawa, yung small cell lung cancer. Ito yung mabilis lumaki. Mabilis kumalat sa dugo at sa lymphatics o dun sa ating mga kulane. Ang gamutan naman dito, chemotherapy at radiation therapy. Ano ba yung sintomas o nararamdaman ng isang tao kapag meron na pala siyang lung cancer? So ito, tignan nyo kung meron kayo. Number 1, ubo na matagalan o parang lumalala palagi yung ubo nyo. Number 2, hirap kayong huminga o kaya kapos sa paghinga. Number 3, masakit palagi yung dibdib. Alam nyo, yung cancer, may pain siya talaga. So, ibang klase talaga yung kanyang sakit. So, pag nakaramdam kayo ng masakit na dibdib, huwag baliwalain. Number 4, may dugo sa pag-ubo. Number 5, napapaos yung boses. Number 6, bakit laging may infection sa baga? Laging nagkakaroon ng pneumonia. Akala mo lagi ka lang may bronchitis o yung mga paubo-ubo. Number 7, pagod o hapo, may hapo. At number 8, pumapayat. Kasi syempre lumalaki yung bukol, mas pumapayat ang isang tao. Bakit nagkakaroon ng lung cancer? So itatanong, bakit ako tinamaan ng lung cancer? Number 1, ito yung mga taong naninigarilyo. 80% sigarilyo ang dahilan sa buong mundo. Or kaya naman, yung mga hindi nanigarilyo, baka na-expose sa second-hand smoke. Number 2, baka sa trabaho, nakakasinghot kayo ng mga chemical katulad ng mga arsenic, radon, asbestos, chromium, nickel, tar, yung mga soot o usok. So, depende yan sa naging trabaho nyo o baka dun sa tirahan nyo kasi nga dati uso yung asbestos sa mga bahay. Tapos, number 3, dati na kayong nag-radiation therapy, so mas tumataas yung risk. Or kaya, number 4, may lahi. Number 5, nagkaroon dati ng lung cancer. So, ito parang pangalawang lung tumor. Ano naman yung mga screening o paano natin malalaman ng mas maaga? At ito na rin talaga yung diagnosis. So, pareho. So, number 1, x-ray. Kaya lang ang x-ray, pag nakita sa x-ray na may tumor, medyo advanced stage na yung lung cancer. Pero merong isa mas maganda, number 2. Ito yung low-dose CT scan. So, konti ang radiation nito, nakikita nito kahit maliliit na tumor pa lamang. Maganda yung mga edad 50 hanggang 80. Malakas manigarilyo dati. Ibig sabihin, ano yung malakas na paninigarilyo? Yung 20 pack years, halimbawa, isang kaha ka sa loob ng 20 taon. Yan. Or dati kang naninigarilyo ng ganong kalakas. Pwede kang pumunta dun sa pulmonologist mo at humingi ka ng request para sa low-dose CT scan. Isa pa. Number 3, papadala yung iyong plema sa laboratorio. Ang tawag dito is sputum cytology. So, titignan sa microscope. Number 4, bronchoscopy. Sisilipin mula sa bibig. Number 5, biopsy. Ito yung tusok para kumuha ng selula mula or sample mula dun sa tumor. Yung iba sasabihin, ako, huwag kang magpapatusok, kakalat yan. Itanong nyo po muna maigi sa doktor ninyo bago kayo
magtago. Ano ba ang gamutan ng small cell lung cancer? Number 1, chemotherapy. Pag sinabing chemo, ibig sabihin, gamot yon, idadaan sa mga ugat para mapatay niya yung mga cancer cells. Pero syempre, apektado din yung normal cells. Number 2, radiation. Ito yung mga high energy x-rays. Number 3, opera. So, pwedeng operahan, tanggalin yung bukol. Number 4, maririnig nyo rin yung SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy. Saktong radiation beams, targeted, so alam kung nasaan yung tumor, kaya hindi tatamaan yung mga ibang cells. Number 5, yung high-dose proton therapy. So, kung mga dikit ito sa mga importanteng organs, hindi maaapektuhan kasi naka-target din. May tinatawag din na number 6, targeted therapy. Ito, gamot din to. So, gamot para hindi lumaki yung cancer, idadaan sa ugat. Number 7, immunotherapy. Ibig sabihin yung immune system mo ang lalaban dun sa cancer. Ito maganda to, yung targeted therapy tsaka yung immunotherapy sa pangmatagalang treatment. So, nakakapagpahaba talaga ng buhay. Sino naman yung mga doktor na pupuntahan mo? Pulmonologist. Sila yung mga lung doctor. At pag nakita na meron tayong tumor or lung cancer, ire-refer din tayo. Isang team yan sa oncologist. Siya yung magbibigay ng gamot, yung chemotherapy. Tapos, yung thoraco-vascular surgeon, kung kailangan ng opera, siyang mag-oopera sa'yo. At kasama din sa team yung radiation oncologist. Siya naman yung magbibigay ng mga high dose na tinatawag nating radiation therapy. Ano yung mga paalala natin sa ating mga kababayan? Huwag na kayong magsimulang manigarilyo. Kung hindi naman kayo dating naninigarilyo o yung hindi man kayo nagbe-vape dati, wag nyo na umpisahan. Number 2, sana makakuha tayo ng private health insurance kasi ang hirap mag-ipon ng pera para sa pagkakasakit. So, kung insured ka, merong sasagot ng gastusin mo kung magkakasakit ka. Number 3, sana meron tayong isang maliit na lupa na pwedeng ibenta pag tayo ay nagkasakit. Number 4, panawagan sa ating gobyerno na sana mag-import or kausapin yung mga drug companies kung paano bibili ng mas murang mga chemotherapy o murang gamot dahil milyon talaga ang halaga nito. Isa pa, dumarami yung mga nadadiagnose ng cancer sa panahon ngayon at sana madagdagan pa yung mga PET scans, CT scans, MRI sa mga DOH hospital. So maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi.